ninyo, ano po? So, praise God. So, bago po yan, hallelujah, Heavenly Father, we praise you, we magnify your name, O God. Maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito na muli mo kaming tinipon, muli mo kaming pinagsama-sama, Panginoon, sa oras na to. Maraming salamat, Ama. Tunay nga, O Diyos, na patuloy mong iparamdam, Panginoon, ng pagmamahal mo sa pamamagitan ng pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Naamin namin na kami may mga kainaan, may mga kasalanan, Panginoon, sa bawat araw, O Diyos. Patawarin mo kami, Ama, sa aming mga kakulangan. Patawarin mo kami sa aming mga salita at kilos, Panginoon, na hindi po naging kalugod-lugod sa harapan mo, Ama. Sa mga oras na to, patuloy ko pong hinihingi yung gabay patnubay mo ng banal na espiritu sa mga oras na to, Ama, sapagkat inaamin ko, Ama, that apart from you, apart from your wisdom, understanding, and knowledge, Lord, wala po ako sa harapan nila, Panginoon. Alam ko, Ama, na kalooban mo, Panginoon, na ipakilala ang sarili mo sa bawat isa sa amin. Kalooban mo, Panginoon, na ipakilala kung ano ang kaya mong gawin, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng karunungan kung sino ka nga ba sa buhay namin. Kaya purihin ka, O Diyos, sa dakilang pangalan mo, Jesus, at lulhatiin, Panginoon, ang iyong pangalan sa bawat oras, panahon, at pagkakataon ng aming mga buhay, Ama. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat pagsamba. Panginoon, itago mo lang ako sa hindi likuran. Langisan mo aking mga labi, Panginoon, at ikaw po ang maparangalan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, last week po, sa Jeremiah, pinag-usapan namin ang who is Jesus. Po. So, doon po, napag-usapan namin that Jesus is a life sustainer. Life sustainer. And He is, life sustainer. He is a creator and life sustainer. Po. He is also the purifier of sin, that is Jesus, at siya po ang lumikha ng lahat ng bagay, apart from Him, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay wala, so yun yung tinuro namin sa mga bata last Saturday po, pero itong pangalawang, second na, who is Jesus, hindi kayang abutin pa siguro po ng kanilang age, kaya ito po yung ihahayag ko sa bawat isa sa mga oras na to. Who is Jesus? Di ba po? Prophet, di ba? He is a priest, higher priest po, priest, prophet, and king. So, paano natin yon paano natin po patutunayan? Kasi, we are Christian, yes, we are Christian, pero kung tatanungin ko ba si Ate Billie Jean ngayon, paano mo nasabi that He is King of King, di ba? Lord of Lord, di ba? He is a prophet upon prophet, di ba? Alam mo bang sagutin? 'Di ba? Kailangan natin magkaroon ng education also, Hindi lang po sa eskwelahan, hindi lang po sa, 'di ba, sa mga trabaho natin, even si Jesus. Kasi maraming tao po ang darating ang pagkakataon na magtatanong sa iyo at magtatanong sa akin, bakit mo nasabing siya 'yon? And you have to prove that, 'di ba? Sa mundong ito, ang nature po ng tao, kailangan mong patunayan na totoo 'yung sinasabi mo. Amen? So this time, we will learn a few things today, about the tribes, kung sa Israel 12 tribes, about how to governing the office of the God established to lead the people, yung mga role and responsibility nila, and how Jesus, 'di ba, embodies the fullness of each office in their highest eternal expression. Yun po yung aalamin natin. Kaya babalik po tayo from Old Testament, and to the New Testament. Kaya, bear me, gusto kong namnamin po ninyo yung laman ng mensahe ngayong oras na to at matulungan niyo po ako sa bawat verse. So, who is Jesus? Jesus is an eternal priest. Eternal po kasi walang katapusan. He is not just temporary, hindi po katulad ng mga tinalagang mga pari noon, hindi katulad ng temporaring mga prophet noon, at hindi katulad ng temporaring mga king before. Si Jesus is eternal priest, prophet, and king. The fully understand this is have begin with Abram. Abram po, So, Abram was the exalted father. Before, ang pangalan po ni tatay, Abram lang. Ang ibig sabihin po ng word na Abraham,
Ayan. Ang ibig sabihin po ng word na Abram is exalted father. Pinalitan po yun ni Yahweh ng Abraham. 'Di ba? Kasi si Abram, nangangarap siyang maging tatay. 'Di ba? Nangarap din siya maging tatay at sinabi ng Lord na bibigyan siya. Pero, 'di ba, yung pangarap niya na maging tatay, ang gusto ni Lord sa kanya is more than that. God the Father want Abraham to be a father of nation. Abraham means a father of nation. Na po? Abram, yung dating pangalan niya, is exalted father lang po ang meaning nun. So God established this covenant with him. No? Itong pangako na to, in-establish po ni God the Father kay Abraham, 'di ba? At sa kanyang mga descendant. No po? Sa kanyang mga nasasakupan. So, tulungan niyo po ako na magbukas sa Genesis 17:1 and 8. No po? English po kasi nasa akin. So, pakabasa po sa Tagalog. Genesis 17:1 and 8. Amen. Sige, si 1 and 8. si Bella Jean. Ayan. Siyam na siyam taon na si nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang mangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabuhay. Ako'y makikipagan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi." Pagkarinig nito ay nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ngayon ay ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin kong iyong at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon at ako'y magiging Diyos ninyo. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong maging lahi ang lupaing ito ng Kanaan na iyong tinirahan ngayon bilang isayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos. Amen po. Amen. So, yun po yung para makita nyo lang yung supporting verse niya na ang pangalan po ni Tatay Abraham is from Abram to Abraham. No po? Kaya, napakahalaga po yung ganitong mga na malaman ninyo. So, sa lineage niya po, makikita ninyo from Abraham, na po, naging anak niya, si Isaac, na po, and then Jacob. So, si Jacob po, sa history po nila, ng lineage, or mga kamag-anakan po, or history po, is meron po silang, Jacob had 12 sons. Na po, meron po siyang 12 na mga anak. Na po, 12 sons. At ito pong bawat anak po niya ay nagkaroon po ng mga tribes, 'di ba? Sa lumang tipan po, kung kayo po ay aware, meron tayong tinatawag na 12 tribes. Amen? Sa bagong tupan, tayo ay meron tayong 12 disciples. Amen? So, dito po, makikita natin, hallelujah, sa po na to, na yung bawat tribes po, each tribe po is meron po silang mga katangian sa at mga talent or mga na binigay na kaloob ng Panginoon sa kanila. Amen. So bawat nation po sa Israel, meron silang mga nakatalaga, 'di ba? Binigyan sila ng mga lupain, binigyan po sila ng mga nasasakupan, kung aware po kayo sa kwento po ng 12 tribes. Amen. So, dito po makikita natin yung tribes had every distinction, na po. At meron po silang mga unique na responsibility, na po, nung panahon po, na sila po ay pinagkalooban ng kapangyarihan ng Panginoon, about sa leadership. Amen? Dahil ang tatay po, di ba, kaya nga tinatawag natin, si Tatay Abraham, siya po ang tatay ng ating sangkatauhan, po. So, dito po makikita nyo, sa tribe po, yung unique responsibility nila, yung 12 na tribes, kung aware po kayo, it's Reuben, si Simeon, si Judah, si Issachar, si Zebulun, si Benjamin, si Dan, Naphtali, Gad, Asher, Ephraim, at Manasseh.
Amen? Sa bawat anak niya po, they are binigyan sila ng mga nasasakupan. Amen? No po, at mga responsibility. Amen? So makikita niyo doon how Reuben lost the leadership due to intercreation, no? Even sila po ay may mga leadership na sila po ay may mga faults, may mga shortcoming, no po, they are not perfect. Amen? So sa Simeon po, nag-scattered sila within the Judah, yung Judah naman, yung leadership nila, sa Messianic line po sila, no po. Yung si Issachar naman, wisdom and agriculture ang hawak nila. Si Zebulun po, sila po yung nagte-trade and commerce, no po, yung mga sa mga lupain, ano po, ganon. Nagbebenta, sila po yon. So, si Benjamin po, sila naman yung mga warriors. Sila yung mga fierce, mga tagapaglaban at proteksyon ng early monarchy po nila. No, si Dan naman po, siya yung relocation po ng mga idolatry. No po? Sila po yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Si Naphtali po, they are brave, matatapang sila sa battle. Yun po yung mga lahi po nila na appointed na po sa mga bawat anak po ni Jacob that time. Amen. So, si Gad po, sila yung military defense ng bansa. Si Asher po sa agricultural wealth, no? They have responsibility. Napaka-unique po ng responsibility nila. And makikita nyo dito on how God organized people even in leadership. Amen. Si Ephraim po, siya yung leader ng Northern Kingdom. At si Manasseh naman po, siya yung isa sa nag-divide ng territory at military strength. No po? Nagdi-divide po siya. Siya po yung nagdi-divide ng mga teritoryo tsaka military strength. So, lahat po itong mga to, no, lahat ng mga anak na to, no po, they are all given territory to govern, no, para pamahalaan nila. But, may but po doon, they also needed to be governed. Amen? Yes, binigyan po sila ng parapatan na mag-govern sa lahat ng nation na binigay sa kanila from the part of Israel, no po, sa part po ng kanilang pinamumunuan. But, even sila ay nag-govern o nagbabantay o tinalaga o pinagkatiwalaan sa unique na responsibility sa bawat parte ng lupa na binahagi sa kanila ng Panginoon, kailangan pa rin nilang bantayan. Kailangan pa rin nilang i-govern. That is the rule of God. Diba? Yun po yung rule ng God. Kaya kahit ikaw, leader ka, kahit president ka pa, kahit anong bansa pa binigay sa'yo, you need to be governed as well. Even simpleng tao ka lang, you need to be governed. Your life need to be governed by the Lord. Amen? So God established the three governing service for His people. No? Kaya nagtayo po si God ng 3 klase po ng offices para sa mga tao. Yun po yung tinatawag na priest, prophet, and kings. Amen? So, few things po na pwede nating malaman about priests, prophet, and kings, no po? Ito po yun. Throughout history, na makikita natin na lahat ng namahala ay may wickedness, no po? May mga kasamaan sila, at may mga righteousness po, no? May mga kabutihan sila. So, na-field po ang pagsiservisyo. Ang pagsiservisyo po ng lahat ng namuno noon, amen? Lahat po sila ay na-filled po sa mga appointed na role. Nag-serve sila that time para mag-prepare sa way what to come. Kung ano yung darating. Kasi, kaya naman tayo nag-a-appoint ng mga leader, di ba, para mamuno po, no? At para makita natin at maplano natin kung ano po yung paghahandaan natin. So, the role and responsibility of each office, yun po ipapaliwanag ko sa inyo before tayo pumunta, who is Jesus? No po? Kailangan nating mag-aaral muna, mag-educate po muna tayo. So, priest, ang trabaho po ng isang priest o pari before, they are sacrificing. No po, nagsasacrifice sila, nag-o-offer sila ng sacrifice. At sa panahon na yon, yung mga Levita po ang binibigyan ng pagkakataon na makapag-alay lang at wala pong iba. Yun ang kanilang appointed na trabaho. No po, wala pong iba. At maaano natin doon noon na si Aaron ang pinaka-high priest before. So they are also mediation, no? Sila po ang nagbe-mediation before at nagbe-bless.
Na po, ang mga priest, trabaho po yun ng mga priest. Sa sacrifice, nag-o-offer sila ng mga atone or reconciliation, na po, or mga alay, di ba, para mapatawad ang mga kasalanan ng mga tao. Na po, sila yung atone. Pag sinabing atone, ito po yung original meant na to be at one, no? Para makipag-reconcile ulit sa Diyos, para makipagkasundo ulit sa Panginoon, no po? Ito po yung tinatawag na indication of reconciliation or unity, no, after the conflict or wrongdoing. Pagkatapos nilang nakagawa ng mga masasamang bagay, no, kailangan ng priest na mag-alay, no, hindi walang pwedeng ibang mag-alay kundi sila lang. No, kaya nga kung babalikan ninyo yung mga panahon na nakikialam yung mga hari, no, sila ay nagkaroon ng ketong, 'di ba? May mga naparusahan, 'di ba po, dahil nagmagaling sila, hindi nila trabaho, hindi mo pwedeng trabahuhin yung bagay na hindi inappoint sa ng Diyos, even now, 'di ba po? Sila yung mediation. Pag sinabing mediation, sila po yung mediator. No, they offer prayer before God in behalf of the people. Sila yung lumalapit at nag-o-offer sa Panginoon, 'di ba? Even pagkatapos silang mag-alay, kasama po ang prayer, no po, para ma-settle po yung mga disputes among the people, no po, para sa katahimikan at kapayapaan ng mga tao. Kasi ang Diyos noon talaga pong nagpaparusa siya. Amen? No, even now. Pero masyado pong mahabagin din kasi talaga ang Panginoon. No, sila din po yung nag-i-speak ng blessing sa mga tao. They speak and release God's word, 'di ba, over His people. Yun po yung trabaho ng isang priest, no? That is the Old Testament. So makikita niyo doon na po na marami, na 13 sa mga priest po ang natalaga. At one of the highest priests that time of Israel is Aaron. Amen? So, Aaron po ang highest priest. So, next, let's go to about prophet. Prophet, ano naman yung binibigay ng prophet? Kung ang priest po ang nagbibigay ng sacrifice sa Diyos, mediator natin, and blessing po, ang trabaho naman ng isang prophet ay nagbibigay ng revelation, intercession, and correction. Na po? So, nung panahon po ng Old Testament, ito po yung trabaho ng isang propeta. They give revelation. Ano ba yung revelation? Deliver po ito ni Lord ng mga word niya at katotohanan para sa mga tao. Na po, yun ang revelation. Amen? Siya po ang nagpapaalala po sa mga tao ng katotohanan. Siya po ang nagbibigay ng katotohanan po, at nagbibigay ng mga salita ng Panginoon ng katotohanan para sa mga tao. Siya ang naghahatid. Amen? Siya po ang tagapaghatid ng salita noon. No? Kasi, kung maaano nyo po, noon is talaga pong pili po yung mga tao, hindi lahat. Hindi lahat is appointed. Na po, hindi lahat appointed na leader, hindi lahat appointed na priest, at hindi lahat appointed na propeta. Even in New Testament, hindi po totoo na lahat tayo propeta. That's not true. That's not true. Na po, even in New Testament, sinabi po may kanya-kanyang kaloob ang Diyos. Ang iba sa inyo, sabi niya, ay propeta. Ang iba sa inyo ay apostoles. Ang iba sa inyo ay pastor. Yun ang salita ng Diyos sa English. Some is. So, hindi ibig sabihin, lahat tayo propeta, lahat tayo pwedeng maging pastor, at lahat tayo pwedeng maging king. Diba? Or pwedeng maging leader. Hindi po ganon. No, may kanya-kanyang kaloob. Kaya nga pinaliwanag din po sa bagong tipan na kung ikaw ay pinagkalooban ng generosity, magbigay ka. 'Di ba? Hindi lahat naka-appoint as a leader. No po? Kasi even in the time of Jesus Christ before, pumili siya ng 12 na disciple. Hindi po tayo lahat leader. Hindi pwede. Meron pong mga kaloob lang talaga na maging leader dahil may katangian siya at pinili siya ng Panginoon na i-appoint sa pagiging leader. No po? Hindi lahat talaga rin pwedeng maging leader. It's unless, 'di ba, you have gift. May kaloob ka ng Panginoon. Kasi kahit anong pilit mong maging leader, pag hindi ka loob ng Panginoon na maging leader ka, you will never be. No, mahirap pong hakbangan yung bagay na hindi naman nakatalaga para sa'yo. No, gustong-gusto mo maging pastor, hindi nga yun ang kapanawagan mo, 'di ba? Kaya minsan po, we are failed, no? We are failure kasi hinahakbangan natin yung bagay na hindi naman pinapatrabaho sa atin ng Panginoon. And that's what happened to the Old Testament. Their wickedness, di ba? Yung kanilang lack of knowledge, di ba? Lack of knowledge before, kaya naging kapahamakan nila. Ganun din sa henerasyon ngayon. No po, kaya wag nating pakailaman yung bagay na hindi tayo doon in-appoint ng Lord.
Amen? Alamin natin yung ating kakayanan. Alamin natin kung saan tayo tinawag. So, one of the work po ng isang prophet is intercession. They are mediator between God and man. No po, yun din po ang trabaho nila. Halos similarity po sa isang priest. Ano po, yun ang trabaho nila. Halos may similar po sila. But, ano po, ang propeta po, since binibigyan po sila ng revelation ng Panginoon, that's the different kasi direct po sila sa Diyos, they also give the power, na mag-correct ng tao. No, ang mga propeta po, they urge people to remain faithful to God. No, ang trabaho nila is ipakilala ang Diyos sa mga tao, teach them about the consequence of their disobedience. No po? Para turuan po sila na kapag ginawa nyo to, ito yung mga bagay na pwedeng mangyari sa inyo, di ba? Kung paano nyo nakita si Elijah na nag-rebuke, amen? No po, ng mga king noon, di ba po? Sila Tatay Samuel, di ba? They are the prophet before, ano po? At ang pinaka-first na prophet, no po, there is may major prophet, meron din pong minor prophet. Before, we have 4 major prophet, and we have 12 minor prophet, no po. Pag sinabi pong mga major, no po, sila po yung meron po silang mahaba na mga sa mga tinalaga po na trabaho sa Old Testament. Ano po, marami silang ginawa. At yung mga 12 po they are limited lang. Limited lang yung mga ginawa. But the first prophet po before sa Israel na malaki ang naging bahagi po is Moises. No po? Kaya, kung ang priest po is si Aaron, si Moises naman po ang first prophet ng Israel. Then, we go to the king. Para maintindihan nyo po, Yan. Sa king naman po, ang trabaho naman ng king, amen? Si prophet po, ang trabaho niya is revelation, intercession, and correction. Amen? Si king naman po, ang trabaho niya is protection, provision, and preservation. Amen? So, ang king po, pag tinalaga ang king, amen, sila po yung nagpo-protect sa mga foreign and domestic and enemies, sa mga kalaban na magsasakop sa kanilang bansa. Pag sinabing provision, trabaho po nila na po yung commerce, 'di ba? And conquer, 'di ba? Yung provision po ng mga pagkain, saan po kukuha ng mga pagkain, 'di ba? Po problemahin nila mga agriculture, yung mga commerce, 'di ba? Yun po para ma-conquer nila, na po mapagtagumpayan nila yung lahat ng yon, trabaho po ng king. Sila po ang namamahala doon, enable for people to preserve. 'Di ba? Kaya nga para silang president, no, trabaho nila yung pamahalaan ng isang bansa, kung anong mga problema, kung anong mga kailangan, no po, yun ang trabaho ng isang king. Hindi po yung trabaho ng priest at hindi yung trabaho ng propeta, no po? Kaya may king, may kanya-kanyang appointed na role po, no? To preserve, no? Bakit kailangan nilang provision? Syempre, kailangan nilang i-provide ang lahat ng pangangailangan ng kanilang nation para ma-preserve. Para saan? 'Di ba po? Uphold the covenant of God by enforcing religious law and practice. No po? They promote the worship of God alone. Before po, no, yun ang trabaho ng mga king din, ano po? Pinakikilala nila ang Panginoon. Sa Old Testament, we have 42 kings. May 42 kings po at 1 queen, si Atalia. Nakikita po natin dito, sa king po ng United ng Israel, meron pong 3 king doon na nauna po na tinalaga. No po? Kung nakilala nyo po, no? After the prophet, humiling sila ng king. Sino pong nilagay ni Prophet Samuel? No po? Si Saul. Amen? Ito po si Saul. Si Saul, and next po is si David. And next po is yung anak ni David na si Solomon. Sa kanila nagsimula, no po, ang history po ng king. Amen? Sa 3 ito, na po, pinakilala nila ang Panginoon. Kailangan nilang sumamba sa Diyos, no? Responsibilidad din ng king na ipakilala kung saan po ang kanilang source, di ba? Kailangan magtiwala sa Diyos kung bakit sila nananalo noon. Kaya nga, nung hindi na si Saul nagtiwala at nagtiwala na siya sa sarili niya, yun na rin ang umpisa ng kabagsakan, di ba? Ng pamamahala niya. Ano po? Si David po, no, nakita natin, alam natin ang kwento ni Tatay David. Yes, they are imperfect. No, they are not perfect. They have flaws.
Na po, they have shortcoming, 'di ba? They are not perfect katulad mo at katulad ko. May mga pagkukulang sila, but still God choose them. Na po, si Solomon din, ganun po ano. Sabi ng Lord, magiging kasama mo ako kung patuloy kang susunod sa akin, 'di ba? At yun din ang bilin ng kanyang tatay sa kanya bago mamatay. Amen. Kaya ito po yung mga tatlo na namahala bilang king. Then, priest and prophet po, ang leading nila sa mga tao, ang trabaho nila is for spiritual guidance for God's people. Diba? Kaya malinaw po na ang propeta at ang priest, no, pang spiritual guidance sila. Ang king naman po, pang physical sila. Diba? Tinuturuan nila yung mga tao kung paano sumunod, kung paano maging mabuti din. Diba? Inaano nila na mag-humble sa Lord. Diba? At sila po ang nagsisimulang gumawa nun para ipakita sa mga tao that they win the battle not because of their own strength but because of the help of God itself. Amen? So, ang mga priests, ang trabaho nila is for ritual and sacrifices, intercession, diba? Yung intercession po was worship, no po, representing the people before God in the content of sacrifice, blessing, and prayers, and practice ritual and maintain the covenant with God, na manatili po sila sa pangako po at utos ng Panginoon. And they work within, establish the system. At kailangan nilang pangalagaan po yun. Dahil yun po ang trabahong tinalaga sa kanila ng Panginoon. Na ma-establish yung mga faith ng mga tao, manatili sila sa piling ng Diyos, ganun din po sa prophet. The prophet was the communication and revelation, di ba? Intercession was guidance po nila. No po, nagdadasal sila, dumudulog sila sa Diyos, kaya po naririnig nila ang Panginoon. They're guided, no? They guided the people with God direction and revelation, hindi po sa sarili nilang kaunawaan, kundi sa guidance and revelation po ng Panginoon na nagmumula sa bibig ng Diyos. Morality and justice and spiritual faithfulness, trabaho din po ng prophet. Guidance on how to live according to the God's word. No? Manatili sila sa God's word. No po? They work outside and establish the system. Na po, yun yung kanilang ginagawa no sa labas, na po sa labas ng church, 'di ba? Hindi po sila nandun sa loob, nandun sila sa labas ng church and they work outside to establish at manatili ang sistema na to, no? Ayon po sa kalooban ng Diyos. They bringing new revelation, na po, and challenges. Na po, sa status quo. Pag sinabing status quo, ito po yung tinatawag na mga bagay na napatuloy na nag-e-exist. Na po, hindi po ito ibibigay kung hindi po ito nag-e-exist before. No, pag sinabing status ko, ito yung mga bagay na po na excuse me po. Ito po yung mga bagay na nag-e-exist particular sa time nila, no po, ng mga panahon na yon, in different way, no po, in different way ng possibility kung kailan nila kailangan, no po. Mga bagay na sinasabi ng Diyos na may katotohanan po. No? Kaya makikita ninyo, yung mga leaders before, they are flawed leaders, no? They are flawed. Ibig sabihin, may mga kakulangan po sila, may mga pagkukulang po sila, no po? While their role, the priest, prophet, and king, no po, were divinely instituted to guide and govern God's people, habang sila po ay nag-guide, no po, at gino-govern nila yung mga people, history show that even most of the faithful among them were flawed and fell short. No, lahat sila nagkakaroon po ng kakulangan at shortcoming. Embodying the perfect leadership and holiness that this office demanded. Excuse me po. So dito po makikita natin even they are leader before, no, they are prophet, they are king, may mga pagkukulang po sila. May mga imperfection sila, no? Meron po silang mga kasalanan din na nagagawa. It doesn't mean they are perfect kung bakit ka leader, no? And it's the same thing right now. Even ako at ikaw, no po? Yung mga pastor natin, they have shortcoming. May mga pagkukulang sila, no po? But then still God empower them, 'di ba? Sabi nga dito, yung powerful promises ng Panginoon from the Old Testament po, yung point niya ng kanyang promises na po, would come to fulfill. No, kaya ako binasa sa inyo to kasi lahat ng mga ito, na po, this role, na po, hindi nila na-fulfill ng perfectly. That's why Jesus come. No, kaya po dumating si Jesus because Jesus is the ultimate king, the ultimate priest, and the ultimate prophet. Na po, it's siya po yung nag-embody
na po sa true essence of these offices. No, yung mga offices po na ni-required sa prophet, sa priest, and sa king, na po, si Jesus po ang nag-redeem, no? Binring niya yung redemption and eternal reconciliation to all. Para sa lahat, kapatid ha, para sa lahat, to all, hindi lang sa para sa mabuti or hindi lang para sa righteous, even in the wickedness, even sa mga kasamaan. Ano po, sa mga taong masasama at taong mga righteous na po, si Lord po ang nag-reconcile once and for all. Na po, sa Old Testament po, prophecy and New Testament fulfillment na po, concerning po sa concerning his priesthood, na po, makikita nyo doon, andoon din yung revelation, di ba, and propesya, na po, about kay Jesus. So, sabi niya po sa Psalm 110:4, the Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever in the order of Melchizedek. Yun po yung sabi niya sa Psalm 110:4, pabasa nga po, at pahanap po yung Hebreo 7:24 and 25. Amen. Hebreo 27. Hebreo 7 po, 24 and Hebreo 25. 7, 20. Ay, okay. Amen. So, sabi po rito, sa Hebreo 7, ayan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahalinhan sa kanyang pagka-saserdote. 25. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan sa kanila. Amen. 26. 25 lang po. Okay. 25 lang po. So, salamat sa Lord, di ba? Sa Lumang Testament po, pinakita doon, no, that He will live, no po? He will be the priest forever, no po? In the order of Melchizedek. From the Old Testament and New Testament po, pinakita that Jesus will live forever. Forever, kapatid, ano? Kaya hindi siya Diyos na patay ngayon. He live forever. He has a permanent priesthood, no? Nananatili po siya. No po, kaya nga, sabi niya, lahat ng lumalapit sa Diyos is saved completely. Sa English po, no? They are saved completely. Hindi sa gawa mo, sa sarili mong gawa ka naligtas, kapatid, no? Kaya wag kang mayabang, wag kang mapagmalaki, no? Na ikaw ay mabuti, ganito, ganyan. No. It's only by Jesus, that's why you're saved. No po? Lahat ng mga kabutihan ay produkto lang po ng banal na espiritu sa'yo, walang sa'yo. Amen? Walang ikaw. No? Through Jesus only. Because His name will save completely forever. He is the priest, di ba? Higher priest po. No po? Kaya, siya din po ang nag-i-intercede sa atin forever. Di ba? Eternal. Kaya nga napakataas. Ano po? Kaya dito, makikita natin yung concerning po ng prophetic office before. Sa Deuteronomy 18:15, sinabi niya doon, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you. From your fellow Israelite, you must listen to him. Sabi po, ano, sa Old Testament, yun po ang sinabi na propesya for Jesus Christ before. Deuteronomy 18:15, kung kayo po ay nagte-take down noon. And the New Testament po, sa Luke 7:16. Anong sabi po sa Luke 7:16 sa Tagalog? Pahanap po, babasahin ko sa English. Luke 7:16, they were all filled with awe and praise God. A great prophet has appeared among us. They said, God has come to help His people. Pabasa po sa Tagalog. Amen. So, sabi po rito sa Lucas 7:16, tinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan. Amen. Amen. Praise God. So, that is Jesus. That is the prophecy from Old Testament and become
real, di ba? That is the revelation from Old Testament at sa pamamagitan po ni Jesus Christ, amen, natupad po ang propesiya, no po, ng mga propeta before. No po, katulad pa ng sinabi ko sa inyo, ang trabaho ng propeta noon, nag-reveal sila ng revelation, at that revelation is Jesus Christ from the New Testament. No po? So, that is the concern about the office. And concerning about His kingship, no, yung kingship po ni Jesus Christ, no po, so pinag-usapan natin dito, yung concerning ni Jesus Christ, who is Jesus Christ? He is the priesthood, no po? Who is Jesus Christ concerning the prophetic office? No, He is the prophetic. And Jesus concerning His kingship. From Old Testament po, pahanap po yung Luke 1:32-33 po. Ayan. So, sa Old Testament po, sabi niya sa Isaiah, no po, ng kanilang propesya before, no po, about sa kingship, of the greatness of His government and peace, there will be no end. Walang katapusan. He will reign on David's throne. Magre-reign daw siya kay David, sa throne ni David, and over His kingdom, establish and uploading it with justice and righteousness from that time on and forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish this. No po? So, yun yung sabi niya from Isaiah po, sa Old Testament, na propesiya po before, no? So, sabi niya sa Tagalog, na po makikita natin sa 7, sabi niya doon, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito sa pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Amen? So, sa New Testament, paano po natin patutunayan that Jesus is the one? So, Luke 1 po, 32 and 33. Ano pong sabi, Pastor? Amen. So sabi po rito sa Luke 1:32-33, magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Bibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Amen. Amen. Praise the Lord. So, kaya napag-usapan po natin ang descendant ni Jacob. No po, ang descendant ni Abraham, ni Tatay Abraham, to become Abraham, at yung kanyang mga descendant, because it is connected. No po, connected po ang kanilang lineage, no po, ang kanilang mga kamag-anakan po, para makasakatuparan po ang propesiya at revelasyon po sa Panginoong Jesus. Ano po? Kaya, ang point number 1 natin, Jesus is our priest. Amen? Bakit po? Jesus also become the sacrifices. No po, katulad ng ginagawa ng priest before. Nagsasacrifice sila, nagbe-bless sila, di ba po? At nagiging intercessor sila. No po? But Jesus, He gave Himself on the cross. No po? Dahil po sa mga patotoong revelation na yon, God is the atoned, di ba po? Na wala nang ibang iaalay, sabi nga, kundi siya. He gave Himself. No po? Walang pumatay sa Kanya, hindi totoo yun. He gave Himself voluntary. No? Kaya nga po, nung nakapako siya sa krus, di ba? Sabi niya, patawarin mo sila, hindi nila alam ang ginagawa nila. No po? He is the interceding. Nag-i-intercede siya sa Father na huwag sisingilin yung kamatayan niya sa kanila dahil yun ang plano nila. Amen? He served His disciple during the Last Supper. No po? Dumating siya dito sa lupa para mag-serve, hindi para pagsilbihan. No po, kaya tayo, huwag tayong umaasa na pagsisilbihan tayo ng mga tao. We are here to serve. Pinili ka ng Diyos para mag-serve sa mga tao. Ganon din ang trabaho ng mga priest noon. Di ba po? But God is the eternal priest. Di ba po? Walang katapusan. He is the Lamb of God. Siya yung inalay na last na tupa po, na walang kapintasan. Kaya nga, hindi mo pwedeng sabihin that your life, walang hindi mahalaga yung buhay mo katulad ng mga iniisip ng mga tao na wala kay Kristo. No? Kasi ang buhay mo, kapalit ng buhay ni Jesus para magkaroon ka ng masaganang buhay. Para magkaroon ka ng eternal na buhay na ino-offer niya sa bawat isa sa atin, sa iyo at sa akin.
Jesus came to serve, na po, not to serve. He gave himself once and for all. Di ba po? No additional sacrifice would ever be needed. No, wala nang kailangan pang kahit anong sacrifice na kailangan pang ialay sa Diyos. He laid his life down so that we could find life. 'Di ba? Namatay siya para makita natin ang totoong buhay. Para mabuhay tayo. Na po? Because he is the priest that never fails. No? Walang kapintasan. Hindi katulad ng mga priest noon na kapag sila ay hindi matuwid noon, namamatay na lang sila, no? May kadena, yung katulad ng sinabi ni Tatay kagabi, nag-aalay sila, no? Kapag sila ay may kasalanan at makikita mo na lang di na sila gumagalaw. Hihilahin mo na lang sila kasi meron silang karumihan, di sila humingi ng kapatawaran bago sila pumasok sa banal na templo. Amen? Para mag-alay. But God, na po, si God namatay siya na walang kapintasan. Kaya ikaw, no, kapag sinasabing ligtas ka ba, dapat sigurado ka. No, huwag kang tumitingin sa gawa mo. Hindi ka dapat tumitingin sa ginagawa mo or nagagawa mo, kapatid, kasi naligtas ka only by Jesus. Siya yung alay, hindi ikaw. Ano po, kahit ipako ka pa sa krus, wala ka maililigtas na tao. Wala nang ibang ipapako. Kaya yung mga nagpapapako ngayon, di ba, yung mga tradisyon, yung mga ginagawa nila, wala na po yun. Hindi na po yun ina-accept ng Lord kasi God, na po, He laid down His life, di ba po, so we could find life. Yun ang totoo. Na po, kaya, kapag may nagtanong sa'yo, bakit ka nag-share ng gospel, ligtas ka na ba? Dapat sigurado ka, kapatid. Kasi kung sinasabi mo ngayon, na ikaw, no po, ay wala ka pang kaligtasan kung mag-rapture ngayon, halimbawa, tanungin kita ngayon, no po, kung tatanungin ba kita ngayon at sasabihin mo ba sa akin, kaya mo bang sabihin sa akin na ligtas ka? Diba? Confident ka ba na sasabihin mo sa akin, ligtas ka? Dapat, kapatid, kasi kung hindi mo kayang sabihin ngayon, tanungin mo yung sarili mo, kung ligtas ka o hindi ka born again. I assure you, you are not born again. Kapag sinasabi mo sa sarili mo that you're not saved. Parang sinasabi mo na kulang pa yung buhay ni Jesus Christ, no? Na sinabi mo na may kapintasan si Jesus Christ, kaya ka hindi ligtas ngayon, at hindi ka sigurado yung namatay na yon, na Jesus Christ, na nag-serve, na nag-alay ng buhay para sa'yo at para sa akin, na hindi sapat yung sacrifices niya para sa'yo, para sabihin mo that you are not saved. Kapag kapatid, iniisip mo na ikaw ay hindi pa saved ngayon, kung sakaling mag-rapture ngayon, kung tunay kang nanampalataya kay Jesus Christ, you are not born again. You are not born again. Because Jesus Christ is the priest that never failed. Kailangan mong maintindihan yan. Hindi sa yung gawa. Hindi pa kasi sis Beb, kasi nagkakasala pa ako. Kasi ganito Beb. Oh no kapatid. You have to understand kung bakit ko po ito pinapaunawa. Gusto akong pabalikin ng Panginoon. Sa basic, kailangan mo maunawaan to kapatid kung totoo kang born again. He is the mediator. No? He mediates us. He established and complete the requirement of God covenant for us. For us ha kapatid, hindi para sa Kanya. Dahil wala siyang kapintasan para sa'yo at para sa akin. He sit in the right hand of the Father. No po? The position of strength. Pag sinabing right, no po, it is the position of strength. Kaya nga yung right hand ninyo, pag nagdadasal kayo, no po, lagi nyong ililip up yung right hand nyo pag humingi kayo ng power kay Lord. Kapag nagpe-pray kayo, no po, ako ginagawa ko, because alam nyo pa, ang simbolo ng right hand is power. No po, ang right hand is power. And if the Holy Spirit is in you, dwell in you, your right hand has such power and strength. No, kasi yun ang position ni Father God, sa Father God, no, nasa right hand siya. Pero hindi ibig sabihin, may nakaupo sa left hand. No po, hindi ibig sabihin ganon. So, He is praying for us. No, sa atin pong mga believers. Nagdadasal po siya para sa atin. Di ba? Even kay Peter before, sinabi niya, di ba? Pinagdadasal niya si Peter bago pa mahulog sa temptation. Jesus fulfilled the requirement of the covenant, no po, so that we can live bounty of its promises, no? Kailangan tayong busog na busog tayo sa mga pangako ng Panginoon, no? Pinulfill niya ang requirement na 'yon, no po, para mag-intercede sa atin even in prayer, no po, sa prayer para sa atin sa posisyon ng kapangyarihan, no po, at lakas
Si Jesus yun. Amen? Because why? Because He is the priest that never failed. Hindi siya nag-failed. Wala siyang dungis, wala siyang kapintasan. He is the blesses, no? He spoke blessing of His children. Amen? Nag-speak si Lord ng blessing sa atin. He spoke blessing over the disciple. Diba? He imparted the peace because He is the peace. Diba? The king, the Prince of Peace sa disciple. And even sa'yo. No? Yun yung gusto ng Lord, na magkaroon ka ng kapayapaan. Jesus speak blessing over you and your children and can fill your heart with heavenly peace. Kaya nga natutulog tayo ng may kapayapaan because of Jesus Christ. Because why? Because He is the priest that never failed. Hindi siya nag-fail, di ba? Kaya nga yung mga patutuo nyo kanina, di ba? Alam ng Diyos yung kailangan mo. Alam ng Diyos yung needs mo, di ba? Kaya, ang second point po natin, Jesus is our prophet. Diba? He released revelation. Sa sermon niya po sa mountain, po, yung mga challenge po doon, sa mga bagay ng status quo, no? Sa status quo na sinabi ko po sa inyo, yung mga nag-i-exist na mga bagay, no? Kaya even hindi mo nakikita, na po, ni-reveal po ni Lord sa mount. Na po, nung siya ay, di ba, meron siya lang fish lang, may tinapay, di ba? Dinoble niya yon, may multiply niya yon. Na po, nag-reveal siya sa mga tao, ni-reveal niya kung anong katangian niya at kaya niyang gawin. Amen? He revealed God's desire to connect with His people. Na po, ni-reveal ni Jesus Christ kung ano yung mga kayang gawin ng God the Father sa pamamagitan niya. He can heal, di ba? Nagpagaling po siya ng maraming tao, nagpakain siya, nagpatawad siya ng mga kasalanan. That is the revelation. He revealed the plan of the Father, na ang kaharian ng Panginoong Diyos ay nandito na, dumating na sa pamamagitan niya. Jesus speak to the future. Diba? Nagbigay siya ng revelation kung anong mangyayari sa hinaharap. Diba? He reveals God plans for your life, no? At life ko. And He call you to exceed the status quo. Diba, yung mga bagay na nag-i-exist na kahit hindi mo nakikita, you have eternal life. Pag sinabing you have eternal life, kapatid, yun yung hope mo, panghawakan mo yun, huwag mong bitawan. Because you are saved, diba? Yun palang premyo mo na eh. Panalo ka na sa mundong ito, diba? Dahil may salvation ka because of Jesus Christ. Diba? Napakahalaga po no na malaman mo yon, kapatid. Kaya kung bakit dapat di ka naiyang mag-evangelist, mag-share ng gospel at magandang balita sa tao, diba? Because you should handle that promises ng Panginoon na even di mo nakikita, it exists. Nag-i-exist yung pangako na yon. Because He is a prophet that never failed. Tama? Wala siyang sinabi na hindi natupad. He is the intercession. Diba? He prayed for Peter when he failed and wanted to walk away. Diba? Pinray niya po si Peter. On the cross, sinabi niya din doon habang nakapako siya, Father, forgive them. They don't know what they are doing. He prayed. Diba? He prayed for those who are under His care. Pinapanalangin niya tayong lahat. Diba? In the moment when we might fail, na pwede tayong ma-failed, pwede tayong magkamali, pinapanalangin tayo ng Diyos. Diba? May mga bagay na hindi natin naintindihan, pinapanalangin niya tayo kung what we are doing. Diba? And Jesus is praying for us. Diba? Kahit hindi mo naintindihan, katulad nung sinabi niya, forgive them, Father, for they don't know what they're doing. Diba? Kaya nga, may mga bagay na hindi mo naintindihan, hindi mo alam, pinapanalangin ng Lord, patawarin mo tong anak ko si Billie Jean, Father, hindi niya alam yung ginagawa niya. Diba, hindi niya pa kasi naiintindihan. Kaya may mga bagay, kaya God is justice. Kapag may mga bagay tayong ginagawa na wala pa sa kaunawaan natin noon, napatawad tayo ng Panginoon. Amen? Jesus is praying for us because we are under His care. No, sabi ni Lord, wala na makakaisnat sa'yo sa kamay ko, sa kamay ni Father, at sa kamay ni God the Son. Diba? Walang makakaisnat sa'yo. Kailangan mong panghawakan yun, kapatid. Diba? Hindi pwedeng, ay kasi ganito pa eh. Nakatingin ka sa ginagawa mo. No, it's wrong. Why? Because He is the prophet that never failed. That's Jesus. Diba? He is the correction also. Kinorek niya tayo. Nirebuke niya yung mga priest before. Amen? Diba? Na mga nag-teach sa mga tao na nag-teach sila sa tao to lead in people to astray. No? Alam niyo po yung ashtray? Di ba yung ashtray? Yung lagayan ng abo, no? Na mamamatay sila, hindi nila alam dahil puro rule na sila, puro law na sila ng mundong ito, ng mga rule, ng ginagawa nila. Akala nila sa sariling gawa nila, kaya sila maliligtas. Yung mga
mga ano nun, Pharisee, they lead the people to astray. Na hindi naman yun totoo. Kaya nga dinala si Lord for revelation, di ba? To save us. He correct the people at the temple for manipulating people. Ayaw niya ng manipulating people. Ayaw niya ng mga namumuno na nagmamanipulate. Tinawakan mo sa leeg yung mga tao. Ayaw niya ng ganun. Diba? Ayaw niya yun. Kasi God come to this world able to give us freedom. Bakit natin kailangan manipulahin yung ibang tao? Diba? Unless mali yung ginagawa nila, paalalahanan mo sila, you rebuke them. At tayo naman na mga nire-rebuke, magpa-rebuke naman tayo. Amen? Magkaroon tayo ng pusong obedient. Amen? Kasi si God before, nire-rebuke niya yung mga priest. Diba? Ano yung mga priest? Pag mali sila, they are tumatayo sila mga pastor ngayon. Yung mga, diba? Kahit ano pang title nila noon, walang pakialam si God. Pag mali kayo, mali kayo. He never tolerate. He reminded Peter that God's plan are greater than man's plan. Even sa Bible ngayon, 'di ba? Ang akala ng tao, 'di ba, ang pagpaplano mo, 'di ba, ang bunga nun kamatayan. 'Di ba? Kaya mag-ingat ka. Baka akala mo yung mga plano mo, 'di ba? May dudulot ka pa sa kabutihan pero ang dulo pala nun kamatayan. Kaya nga sabi ng Lord, lumakad kayo sa espiritu. Jesus keep on focusing what is matter most. Na mag-focus tayo sa anong mahalaga, hindi yung mga chismis-chismis, yung mga kung ano-anong mga balita about kasiraan ng pastor, kasiraan ng mga kakristyanuhan, 'di ba? Imbis na manalangin, lumuhod sa Diyos, humingi ng tulong, magkaroon ng humility. Amen? Maging matalino tayo. 'Di ba? Maging matalino tayo mga anak ng Diyos. Hindi mga kasiraan ng iba or mga namumuna ang pag-usapan natin. Kailangan tayo magkaroon ng puso na marunong mag-worship, mag-dedicate sa Diyos at ma-remind tayo na ang Diyos po ay may plano sa buhay natin. Kahit nakikita natin yung mga bansa natin sinasakop na, manalangin ka sa Diyos na buhay. Kay Hesukristo. 'Di ba sabi nga niya, kung ang magpapakumbaba ang aking bansa, 'di ba? Tapat siyang Diyos na makikinig. Hindi mahalaga kung marami ang nananalangin o hindi. Sabi nga, si Moises nga nakiki-intercede siya, isa lang, niligtas ang bansa. 'Di ba? Niligtas niya yung mga tao from the Egypt. Ganon din po ang Diyos. Kaya ikaw, may kapangyarihan ka din dahil anak ka na ng Diyos ngayon. 'Di ba? Because God have good plans. 'Di ba? Kahit ganon yung nangyayari sa Israel, ipag-pray pa rin natin sila. Because God have good plans. Why? Because He is the prophet that never failed. Amen? So, Jesus is the King. Jesus is our King. Ang third point po natin, He protect us, di ba? Saan niya tayo pinoprotektahan? Sa mga bagyo, di ba? Sa mga lindol, He calmed the storm, di ba? He cast out demon. Pinoprotektahan niya tayo sa demonyo. Di ba? Sa mga evil, yung mga nagto-torment sa tao, ginawa niya noon yun, pinakita niya na kayang gawin yun noon. Hanggang ngayon, kaya niyang gawin yun ngayon. Because we are more powerful even before. Kasi sabi ni Lord, magiging mas kaya niyong gawin yung higit pa sa ginawa ko. Kasi bakit? Si Holy Spirit nakadwell sa inyo. They're not just upon you. He is dwelling inside you. Ikaw ang ginawa niyang templo. So, He protected the disciple when they came to arrest Him. Kahit na inaresto siya noon, di ba? Even ang mga disciple noon, wala na si Jesus Christ, bigla na lang nakakalagan yung kanilang kadena habang nagwo-worship sila, di ba? Nagpupuri sila kahit anong pinagdadaanan nila. Binubuksan na lang, pinaalis si Pedro, di ba? Hindi nakikita ng mga gwardya, nakalabas na pala. Ganun yung protection ni Lord. Amen? Kahit pa imposible yun, hindi mo yung problema, kapatid. Problema ng Diyos yun. Amen? Kahit ba hindi mo maintindihan, hindi mo problema yon. Problema ng Diyos yon. Ang kailangan mo lang gawin, magtiwala ka, manampalataya ka, manalig ka sa Diyos. He calmed the storm in your life. Hindi lang yung mga storm sa mundong ito, yung mga earthquake sa mundong ito, even the storm in your life. Yung mga bagyo ng buhay mo, problema ng buhay mo, He frees you. Pinalaya ka niya doon. Amen? Pinapalaya ka niya. Siya yung gumagawa, no? Diba po? Binibigyan ka niya. Diba? Yung voice niya, yung mga habit mo, yung mga influence, yung mga tormenting sa'yo, yung mga hindi nagpapatulog sa'yo, dati ang laki ng aibag mo, iyak ka ng iyak dati. Diba? He protects you. Diba? Sa mga bagay na feeling mo prisoner ka, pinalaya ka ng Diyos. Amen? Because why? Because He is the King that never failed. Katulad ng prophet noon, diba? God
Yung mga king noon, kung pinoprotektahan nilang kanilang nation, Jesus also protect the nation. Kung nagpo-provide din ang mga king noon para sa kanilang mga tao, Jesus also provide. Amen? He feed the 5,000 people, more than 5,000 ng bread and fish, 'di ba? He feed the 4,000 loaves, 'di ba? Sa bread and fish. He even paid Peter taxes. Binayaran niya yung utang ni Peter sa mga taxes niya, 'di ba? He can provide what you need. 'Di ba? Sabi niya nga by his grace, by his glory, 'di ba po? Ibibigay niya by his riches, ibibigay niya all your needs, walang bagay, no, na hindi kayang ibigay ng Diyos. Kung ito ay kailangan mo, when you need it, for what He called you to do. No, sometimes, God give us more than we need. Kasi gusto niya na makatulong din tayo at pagpapala sa ibang tao. Bakit? Because He is the King that never failed. Amen? God also preserve you. Bakit kanya pinoprotektahan? Bakit kanya pinoprovidean? Because God want to preserve you. He is a good shepherd who protect His sheep. 'Di ba? Siya ang good shepherd. Siyang mabuting pastol na nagpo-protection sa kanyang sheep. Amen? He prayed for His disciple to remain strong and vigilant. Ikaw din ganon. He said, no one can snatch you from His hand as His disciple. 'Di ba? Walang makakapag-snatch sa'yo. He can preserve you during the difficulties. Kahit na dumadaan ka sa mga pagsubok, God preserve you. At lahat ng mga mess na yon, lahat ng test na yon, na paglalabanan mo, bakit? Because He preserve you. Gusto niyang maging testimony mo yon at sabihin mo sa mga tao that because of Him, only Him, to glorify Him. Amen? So that's why you remain strong. Kaya ka naging malakas ngayon. That's why nagpapatuloy ka. That's why you worship God alone. Only Him. Because why? He is the God who never failed. Amen? Kaya purihin ang Panginoon. No po? Kailangan nating malaman itong lahat. Because we need to surrender our life to our priest. Na maging priest mo siya, maging prophet mo siya, and maging king mo siya ng buhay mo. Na po? Na magpasakop tayo sa Kanya. Let's surrender our life truly sa Panginoon lang po, no? That because He is the Lord of Lord and King of King. Amen? Kung totoong Lord siya ng buhay mo, dapat nag-surrender ka sa Kanya. Walang bagay na hindi kaya. You have saved because of Him. Only by Jesus, not your work. Na po? Bunga na lang yon. But yung mga ginagawa mo, basahan lang yan sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin sa Lord, ginawa ko naman to, ginawa ko naman doon, wala akong pakialam sa ginawa mo. Ang gusto ko yung ginawa ng anak kong si Jesus. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. It's only Jesus kung bakit tayo nakakagawa ng kabutihan because of the Holy Spirit that dwell in you. Kaya wag tayong magyabang. Kaya nga sinabi, even in the Bible, walang sino man ang magyayabang sa inyo. Dahil lahat ng glory na yon kailangan tinatanggap lang ng higher priest natin, ng eternal priest natin, ng eternal prophet natin, at eternal king natin. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we praise you. We magnify your name, O God. Thank you for being our priest, our prophet, and king. Thank you for helping us to pray. Thank you for your life, Panginoon, na inalay mo para sa amin, to preserve us, to bless us, Panginoon, to become our mediator sa Ama. Lord, to help us, Panginoon, sa lahat ng sakuna and even our problem, Father. Thank you na ikaw ang aming Diyos. Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan, salvation, na walang ibang dahilan kundi ikaw lang dahil ikaw ay sapat na. Lahat ng sacrifice mo, lahat yung buhay mo na inalay sa amin ay sapat na maging alay para sa kaligtasan namin eternally sa lahat ng maniniwala, Panginoon, na ikaw ay Diyos na buhay at ikaw ang eternal life, Panginoon. You are the everlasting life and eternal life in this world. Thank you, Father, na kami ay anak mo. Thank you, Father, na tinawag mo kaming kaibigan. Thank you, Father, for giving us the power and strength, Panginoon, at maging vigilant kami, Ama, at mag-remain strong, Panginoon, to serve you, not to be served. Salamat po, Ama, na pinakilala mo kung sino ikaw sa buhay namin, para maipahayag na namin sa lahat ng tao, Panginoon, na lahat ng ginawa mo from the beginning at until now, you are the beginning and end. Amen. You are God, Panginoon, na nagplano noon at nagpaplano sa amin ngayon. Na nagpatagumpay noon at magpapatagumpay sa amin ngayon. You are God na nagbigay ng eternal life noon at magbibigay pa rin ng eternal life ngayon and forever.
Walang katapusan, Ama. From our children to our children, generation by generation, you will forever, Jesus Christ, Panginoon, na magiging makapangyarihan ang pangalan, Panginoon, at walang luluhudan sa ilalim ng langit at lupa, kundi ang pangalan mo lang. At mag-e-exalt, Panginoon, we just need to be still and know that you are God, na ikaw ang mag-e-exalt sa lahat ng nation at ipapakilala mo ang sarili mo, who you are, Jesus, as our Lord, as our Savior, as King, as Prophet, Panginoon, and as our Higher Priest, eternal. In the mighty name of Jesus, bless, Father God, ang lahat ng mga kapatid ko sa knowledge, wisdom, and understanding na binigay mo sa araw na to. Purihin ka, dakilain ang iyong pangalan sa pinakamataas na pagpupurit pa sa salamat. Ganun din kasama, Panginoon, ang banal na Espiritu at Diyos Ama sa kalangitan. Salamat po, Ama. Sa Diyos po ang kapurihan, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, ang kalwalhatian, at ang glory, Panginoon. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa.